Hello mga kapatid, magandang hapon po. Maghapon pong sumakit ang ulo ko. Nag-isip yata po ako ng nag-isip tungkol sa nangyari ay hindi po natin matanggap na parang ibinasura lang yung impeachment kay Sara Duterte. Hindi naman po nakakataranta dahil sa akin pong pananaw, iba naman po ang archive sa dismiss, sa yung bang hatol na wala ng pag-asa at talagang panalo na. Ano po? Para dun sa mga DDS, wag muna kayo mag-enjoy ha. Hindi pa tapos ang laban. Inilagay lang nila sa archive ang impeachment, pero ito'y pwede pang i-restore. Pwede pa uli itong buksan. Pwede uli itong ilagay sa dapat kalagyan. Ano? Ha? Kumbaga sa ating mga pictures, sa photos, merong nakalagay doon archive, merong nakalagay na bin, no? At merong nakalagay na delete. Ayan. Pag po archive, pwede pa po yan na halongkatin. Pwede pa po ulit buhayin. Pwede pa po ulit i-display. At ganun din po kung nasa basurahan lang naman. Pwede pa pong halongkatin. Maliban naman lang po kung talagang sinabi na nilang dismiss ang hatol kay Sara Duterte at napatunayan na hindi siya guilty at walang kasalanan. Wala po eh. Bakit? Hindi man lang nila binasa kung ano yung mga ikinaso kay Sara Duterte. Ni wala nga pong paglilinaw ng harapan. Ni hindi nga nila pinaharap si Sara Duterte No? Basta na lang nilang in-archive. Mabilisan, madalian. No? Alam nyo po, sa ginawa po ng 18 traidor na senador, hindi po titigil ang bayan. Hindi po matitinag ang bayan sa paniningil ng pautang. Ano po? Ang nangyari po kasi, tila baga mismong si Sara Duterte ang nagsabi na madaliin na ni Chis Escudero ang pagdidesisyon dahil gusto niya nang umuwi. Hindi niyo po ba napansin? Na tuwi na lamang magkakaroon ng ganyang paghaharap o patawag o hearing sa mga ikinaso sa kanila ay bigla na lang silang nagbabiyahe, bigla na lang lumalayas. Gaya ni Duterte, ng matandang Duterte. Alam niya yan na may warrant of arrest siya. Hindi lang siya nakakasiguro kung paano siya matitsempuhan. Kaya nagpunta siya ng Singapore at doon ay nagyabang, naghanap ng suporta. No? Pero hindi niya akalain na mas matalino ang mga huhuli sa kanya. No? Kaya siya ay nadampot. Ito naman kay Sara Duterte, nilayasan din ang impeachment case niya. Pumunta ko sa kanyang ama. At kung ano-anong mga fake news na naman ang ipinapakita ng mga staff niya. Na nagtatrabaho daw ang tamad na Vice President kuno. Layas ng layas, hindi hinaharap ang mga akusasyon. Patuloy na pinapasweldo ng taong bayan. Sino po ba ang hindi magngingit-ngit sa galit? Gayong ang pera natin na nanggagaling sa mga tao na dugo at pawis ang puhunan ay ipinasusweldo sa isang klase lang ni Sara Duterte. Hindi po ba at pagkatapos ng hearing, pagkatapos na i-archive ang impeachment ni Sara Duterte ay may tumawag agad sa dahig para ibalita na nanalo siya sa Senado. So ibig sabihin, nag-iintay talaga at nag-e-expect si Duterte na sila'y mananalo at ipapanalo ng 18 traidor na senador. No?
Kay Senator Ping Lacson, huwag po kayo magalit. Tama ang sinabi niya na hindi naman tuluyang dismiss ang kaso. Hindi pa nga humaharap si Sara Duterte. Hindi ba't isang kasuwailan ng isang akusado ang hindi humaharap sa hearing? Bakit kapag mga ordinaryong tao ang hindi humarap sa hearing, warrant ka agad, aresto agad, piyansa agad? Bakit itong si Sara Duterte ay hinahayaang makapagala, makapambalahura, makapambastos at makapagsinungaling pa sa iba't ibang bansa para lang itayo ang bandera ng mga berdugo? Mga kapatid, sobra na ang nangyayari sa bansa natin. Hindi na tama. No? Huwag po kayo mawala ng pag-asa dahil nakakasiguro po tayo na hindi titigil ang mamamayang Pilipino hanggang sa buwagin na lang malamang ang Senado para mabigyan ng leksyon ang mga taong katulad nila at ni Sara Duterte. Walang makakapigil pag ginusto ng taong bayan. Sabi nga ni President Marcos, basahin ko po sa inyo ang sabi ng presidente. Teka lang. Ang sabi niya po ay para bagang sinabi niyang hindi pa siya kumbinsido sa pag-archive ng desisyon sapagkat hindi pa nga naman nahalungkat ang papel na ipinasa ng mga kongresista bilang impeachment case ni Sara Duterte. Hindi naman po talaga binasa eh. Hindi naman po talaga pinagharapan yan ng akusasyon at ng nag-akusa, ng akusado at ng nag-akusa. Hindi naman po talaga pinagharap pa. Wala pang paghaharap. Nagkanya-kanya lang sila at nagkampihan. Pero wala pong nabasa sa ikinaso kay Sara Duterte. At hindi naririnig ng taong bayan ang sagot ni Sara Duterte at ang paratang sa kanya. Both side ay walang naririnig ang taong bayan. Eto si Sara Duterte, eto yung ikinaso sa kanya, eto yung akusasyon, eto yung nag-akusa, hindi pa sila nagsasalpukan sa hearing. Wala pa. At yung mga kakampi lang niya, yung makaberdugo lang ang nagdesisyon ng kanya. At yung mga dapat ay mag-prosecute ng kaso, hindi pa nahaharap ng mga senador na to. Bagkos sila lang. Kaya mga kapatid, hindi pa tapos ang laban. Huwag kayong maniwala na patay na ang kaso ni Sara Duterte. Itong impeachment case niya. Hindi pa po tapos. Kaya wag po kayo basta mawalan ng lakas ng loob na sumuporta. Support po tayo hanggat kaya nating sumuporta. Suportahan natin ang mga nagpasa ng kaso para kay Sara Duterte. Dahil wala na po. Hindi na po gaganda ang Pilipinas kung si Sara Duterte ay makalalaya pa sa katarantaduhan niya. No? Ayan, marami na naman na naglalabasan. Ano? Marami na naman. May mga panibago na naman silang galawan. May mga panibago na naman silang laro. Kaya mga kapatid, atin po itong bantayan. Dahil wala pong matatapos na laban hanggat hindi napaparusahan ang mga Duterte at ang mga kaalyado nito. Kasama na ang mga senador na bulok. Kasama na ang mga senador na umaalingasaw ang pagiging gahaman. No? Diktador. Masasabi ko po, diktador ang mga Duterte, diktador si Escudero. Escudero, nakakahiya ka. Wala kang kakwenta-kwenta. Masahol ka pa sa nabubulok na hayop sa gubat. Yan ang masasabi ko sa iyo.
Escudero. Salamat mga kapatid, at yan muna po. At pipilitin ko po na makapag-live muli para masabi natin ang lahat ng gusto nating sabihin. Marami pong salamat sa inyong lahat. Magandang hapon. At I love you po. Thank you.